Kasi may ano pa ako, eh, may pupuntahan pa din po ako. Nasa caravan kasi yung bago nating bini-build na team 'no. So, ayan po siya, I'm Mentor Roanne para po sa mga first time. Pa-type nga po number 1 kung first time mo po akong maririnig at makikita. Ayan, pa-type naman po number 2 kung nakita mo na po ako sa opisina tapos hindi kita napansin mens, pasensya na. 'Di ba kung kakilala mo na, ang dami na si Mentor Leonida, si Mentor Edna, ayan, nice to meet you po. I'm Mentor Roanne, isa po ako sa mga living testimony kung gaano kaganda yung negosyong ginagawa po natin. Kasi from someone na dating empleyado, ayan, pa-type nga po number 3. And number 2 daw pero pinansin. Ayan, men, Cheryl, ayan. So, pa-type naman po number 3 kung ikaw right now ay working. Number 4 naman kung ikaw ngayon ay full-time. Ayan, sige nga po, dine-exercise tayo, mens, 'no? So, ang dami pa pong working, tapos kakaunti lang yung full-time 'no. So, ako po ay nag-start ng part-time dito sa business, eto po ako. So, ako po yung naka-yellow, part-time po kami pareho, kapatid ko po si Mentor Hana, isa sa mga Lodi mentors. So, Mami Glanz, wag mong pagtawanan, ayan talaga tayo. Evolution yung tawag sa'tin. 'Di ba? So, kami ni Mentor Hana po sabay kami nag-part-time. Siya part-time na estudyante, ako po part-time na empleyado. So, para lang po makuwento ko sa inyo 'no, dati walang mga ganito. Tama, mami 'no? Walang mga Zoom, walang mga live. So, kailangan na kung gusto naming matuto sa negosyo, eh, ang nasabi po sa'min, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan matuto ka ng mabilis. So, para aralin yung business, kailangan namin magpunta physical sa opisina. So, ang work ko po before ay 9 to 8. Ang training po ay 8 PM. So, after ng work ko, tumatakbo na ako kahit nakatayo ako sa bus, kahit nakasiksik ako sa jeep, diretso ako ng San Juan para lang umattend ng training. Si Mentor Hana po, kaya ganyan kaglaki yung result niya, ang laki din po ng sinacrifice niya. Kasi from estudyante, 4 to 5 hours na biyahe pa yan para umattend ng 1 oras na training. Kaya dapat wala tayong nagiging reason right now, 'di ba? Kasi link na lang 'to, Zoom na lang 'to 'no, mentors. Yun yung ano, eh, yun yung kung ano yung madali, yun pa yung hindi natin na ma-maximize, 'di ba? So, naku, samantalahin mong nagpapa-mentoring si Mami Glenn kasi 'pag nag-full blast na offline 'yan, hindi mo na 'yan makakagilap, 'di ba? So, basta 'wag mo i-taken for granted yung mga ganitong mentorings kasi eto din yung naging foundation namin, 'di ba? So, yung Unstoppable, isa sa mga core mentor ng Blast, alam niyo ba, 9 lang kami nag-start. Ako pa yung pinakamahiyain diyan, yung pinakawalang ambag. Kahit pag-prayin ka naiyak-iyak ka lang 'no. So, yung nakikita niyo right now na malaki yung resulta, yan sina Mentor GC, sina Mentor Jan, sina Mami Glance, nag-start lang din yan ng isa, dalawa, 'di ba? Kung ikaw ngayon mag-isa ka pa lang, ilan pa lang kayong mga leaders, wag kang panghihinaan ng loob. Lahat ng malaki nag-i-start sa maliit. Okay. So eto naman po, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reason 'no. So eto yung reason namin, kaya lang kung sino yung reason namin yun pa yung pinaka-negative na tao. Alam mo yung nagsabi sa'min na, "Umuwi na lang kayong Laguna, wala naman nangyayari sa inyo," 'di ba? Sino po dito yung may mga negative loved ones? Yung kahit na anong hataw mo sa ayan pag-uwi mo ng bahay, "Ano? Ano na nangyayari sa'yo?" Yung mga gano'n, yung may mga dapat tayo nga po number 5. Yung mga katulad namin ni Mentor Hana na pinapauwi na 'no, pinagtatrabaho na, pinag-aaral na, si Mentor Cheryl 'no, may mga negative loved ones. Ang ano lang mens, nakita ko lang talaga 'pag may mga negative loved ones tayo, kailangan mas bilisan natin yung resulta. Kasi 'pag nakikita na nila yung buhay na pinangako natin sa kanila, wala na silang nasasabi 'no. Kung dati siya yung problema namin, ang laki ng problema ng mama ko ngayon. 'Di ba hindi pa updated yung car ni Mentor Hana diyan, kung saan siya sasakay, dun ba sa ano, dun sa parang nagre-race car o parang nakakatulog siya 'no, saan siya matutulog. Kasi kahit magkapareho kami ng condo, magkaiba kami ng unit ng kapatid ko. So, nalabas yung favoritism ng nanay ko. Dun siya sa magaling magluto. 'Di ba? So, gano'n po, ang sarap lang na kung sino yung reason natin na nag-i-start tayo sa business, 'pag unti-unti nating nakukuha yung success, sila yung pinaka nagbe-benefit. Kaya kahit negative 'yan, kahit kung ano-ano yung sinasabi niyan, 'wag mo na lang pakinggan, 'no? Kasi 'pag hindi mo tinuloy yung negosyo, sila din yung kawawa. Okey, ayan, papakilala lang po ako saglit 'no, and then ito po yung angel mentor ko. Ide-dedicate ko yung slide na 'to para sa lahat ng angel mentor natin. Kasi naniniwala ako na hindi ka kabuti, na parang ano, para sumulpot ka lang diyan, "Ay, sa IM na ako," 'no. May isang taong naniwala sa'yo, may isang taong nangulit sa'yo, may isang taong napagtanungan ka na sinagot ka. 'Di ba? May isang taong naniwala na kaya mo din maging successful. So, okay lang ba pasalamatan natin yung taong yun. Thank you so much, mentor. Kasi kung hindi dahil sa angel mentor natin, kahit nasang sitwasyon ka man right now ng pagne-network mo, kung hindi dahil sa taong naging dahilan kung bakit ka nasa IM Worldwide, hindi mababago yung buhay mo.
Mens, wala pa naman nangyayari sa akin. Mens, 6 months ko na ginagawa yung business, hindi pa naman ako nagkakaresulta. Magkakaresulta ka din. Okay? Kailangan lang maging grateful ka. Okay, ayan, thank you so much daw, Mentor Beverly. Ang dami pong ano, kailangan dapat nating pasalamatan. Huwag nating kakalimutan yung magulang natin sa I Am Worldwide, especially 'pag naging successful na tayo. Okay? So yan nasa Taiwan kasi siya ngayon, Mens. Nag-e-enjoy siya dun sa mga flowers. Thank you so much, my angel mentor, 'no. Siya talaga yung naging reason kung bakit nabago yung buhay namin. Kasi kung hindi kami nadala, baka ngayon probinsyana pa din kami. Alam mo yun, baka ngayon may 3 na akong anak. Yung mga gano'n, 'no. Tapos si Mami Glenn baka mamaya nag-aalaga na ako ng anak ni Hana, yung mga gano'ng tipo. Gano'n kasi sa province namin, 'no. Pero nasa I Am Worldwide tayo, ang sarap na nagiging buhay natin. Okay, and then ito po yung naging resulta namin, 'no. Ang kagandahan kasi sa I Am Worldwide, kailangan mong tulungan yung mga naniwala sa'yo para maging successful ka. So 'pag sinabing rank up, sino na po ba yung rank up? Pa-type nga po number 6. Hindi pa ako nawawala sa number. Hanggang 100 tayo bago tayo matapos, eh. 'Di ba? Ayan, mga rank up na po 'no, si Mentor Jan, si Mentor Joseph 'no. Yun namang gustong mag-rank up ngayong April, pa-type naman po number 7. Ayan, so yung mga nag-rank up, alam niyo po yung hirap bago makuha yung mga rank na yan, especially nung time namin ni na Mami Glens, 'no. So ito po, meron na tayong diamonds, nasa 100 elites na po tayo, ayan. And then ito yung sinabi ko po sa inyo na sa I Am Worldwide masarap kumita, pero mas masarap 'pag kumikita yung under ng organization mo. 'Di ba? So marami na pong naging milyonaryo, marami na rin pong nagkaroon ng sasakyan doing this business. Nasa 25 car achievers na po tayo. Yung iba diyan tambay, yung iba diyan, estudyante dati, OFW, full-time, part-time, name it, lahat ng background. Basta gagawin mo si I Am Worldwide ng tama, magkakaroon ka ng resulta. Hindi ka makaka-skip diyan, magkakaroon ka talaga ng sasakyan, kikita ka talaga ng milyon, magra-rank up ka 'pag tinuloy-tuloy mong gawin yung business, 'no? And ang kagandahan po sa ibabagsak ko right now, basic man siya, be honest po, pa-type number 8 kung narinig mo na yung topic ko. Kasi ano siya, eh, every Monday na topic sa I Am Worldwide. Topic nga 'to ni Mentor Hana lagi, eh, 'di ba? So ayan 'no, ang dami ng nakapakinig, mentors, pero kung sasabihin ko ba sa'yo na yung ibabagsak ko right now, basta mai-apply mo, magkakaroon ka ng malaking grupo, gagawin mo. Kung sasabihin ko sa'yo na yung ibabagsak ko right now, basic man siya pakinggan, paulit-ulit man siya, basta i-apply mo, kikita ka ng milyon, magra-rank up ka, i-a-apply mo. Yes 'no, minsan kasi yung basic kasi 'di ba ang basic yung pinakamadaling gawin, yun pa yung hindi natin nagagawa, tama? Minsan na ano tayo ng ano, "Ano bang sikreto para magpalaki ng grupo?" Basic lang. Narinig mo na yun, narinig mo na yung reason ng mga mentors, basic lang. Tapos yun pa yung hindi natin nagagawa kasi paulit-ulit na nating naririnig. So this time, dadaanan lang natin siya tapos ang challenge ko sa'yo, apply mo, okey? Sabi nga po ng isang mentor na napakinggan ko, si Mentor Julius yun, eh, na hindi daw importante kung gaano karaming training yung napapakinggan mo, ang importante yung naa-apply mo na training. Okey po? So eto 'no, start na ako, I am 5. So napaka-basic lang po nito, mentors, pero ito yung isa sa mga basic na 'pag in-apply natin magiging successful tayo sa business. Kasi kahit mga top mentors, ito pa rin yung ginagawa. Kahit tanungin mo yung mga diamond mentors, yan sina Mentor JC, sina Mentor Jan, sina Mentor Poy, tanungin mo yan, anong ginagawa nila, paano sila nakakapag-build, paano sila nagkakaroon ng malaking grupo, I am 5 lang din minsan yung sagot nila. No, so number 1 po, ayan yung mga nakapakinig na 'no, may mga hindi pa ba nakakapakinig ng I am 5? Pa-type nga po number 9. Tapos nakapakinig na pala lahat, okey tapos na po. Tinapos 'no. No, so ayan 'no, number 1 natin is prospecting. Eto sobrang na-overwhelmed ako. Be honest, pa-type number 10 na nung sinabihan ka ng mentor mo na maggawa ka ng prospect list, hindi ka din naggawa. Sige nga po. Ayan, maglilista si Mami Glens na yan, si Mentor Joseph, si Mentor Glens. Alam mo yung from someone na ang tagal mong empleyado, ang tagal mong estudyante, tapos pagpasok mo sa "O sige, create ka ng prospect list." Ha? Ano po yun? Lista ka ng 200 names? Ha? Alam mo yung parang 20 lang po yung kakilala ko ta's 200 po yung hihingin niyo sa'kin. Sabi niyo 4 lang yung kailangan. Bakit 200 na ngayon 'no? Pero mentors, yun po talaga yung isa sa mga sikreto para mas marami kang piin. Kailangan marami kang bala, kailangan marami kang makakausap. So isa po diyan na tip is yung prospect list.
prospecting. So, para po sa mga naguguluhan 'no, tsaka na-o-overwhelm tulad namin, meron po tayong mga category na i-di-discuss. Actually, alam niyo na yung yung, money, authority, needs, tama? So, ise-segregate natin yung warm and cold market. Ito isa pang tip, mentor, sa magkaroon ka ng pen and notebook sa Worldwide. Dapat iba yung notebook mo sa prospect list, iba yung notebook mo sa mga trainings. So, wag mong pagsasamahin 'yan 'no, kasi naku, mahirap 'pag ano, 'pag kung saan-saan mo lang nililista. Wag din phone. Mens, phone na kasi ngayon. I highly suggest notebook ka pa din. Wag ka laptop, wag ka gadget. Kasi ang phone, 'pag na-distract ka, 'di mo na magagawa, eh. Unlike sa notebook. Until now meron kaming mga notebook, 3 ata yung notebook ko, yung mga naging kliyente ko, may prospect list ako, tapos yung mga training. So, until now meron kaming ganyan 'no. So, invest ka ng ganyan kahit lang maliit na notebook lang. Tapos pakita mo kay Mentor Glenn na yung prospect list mo mamaya, no. So, eto po, create a prospect list, meron tayong dalawang market, isang hindi na siya warm, hot na siya, mens. Isang hot market tapos isang cold market. Ang hot market po, dito lahat papasok yung mo, kakilala mo, napaso na, eh, 'no? Kakilala mo, kaibigan mo, kaklase mo, basta lahat ng, may relationship ka, 'di ba? Lahat ng na-meet mo, diyan siya papasok. Ang cold market naman, ito yung mga first time mo kakilala, maybe sa Facebook, maybe nakasabay mo sa pagko-commute, maybe, nakakatrabaho mo pero hindi pa kayo magkaibigan, basta lahat ng hindi mo ka-close, yun yung cold market. So, puwede mo siyang i-segregate, yung mga warm. May mga iba't ibang approach kasi, mens. Walang script ang approach, ha, iba't iba tayo. Iba't iba tayo ng atake depende po sa prospect natin. Baka kasi mamaya kaya hindi ka makakuha, puro ka just for you. Gusto mo ba ng extra income tapos mayaman na pala yung ini-invite mo, ano? So, may iba't ibang way po tayo ng pag-approach. Sa hot market mabilis siya kasi kakilala mo na, eh. Pero meron ditong mga tips, puwede mo silang, umpisahan sa family, yung occupation nila, recreation, tapos money, 'di ba? So meron po akong, direct last March, dalawa yon nakakilala ko. So yung isa, nagsimula pa lang yung I Am Worldwide, ini-invite ko na siya. Hindi ko siya ma-invite-invite. Yun pala, hindi effective po sa kanya yung extra income. OFW kasi siya, eh. Siya na yung, tumayong ate ko, yung nagpalaki talaga sa akin. So bata pa lang siya, alam niya na paano kumita ng pera. So lagi ko siyang inaano, "Ate, baka gusto mo ng extra income habang nasa Dubai ka." Kaya pala niya ako iniiwasan kasi ayaw niya nung gano'ng term. Until kinamusta ko yung family niya, na yung tatay yung magpinsan po kasi kami, yung tatay niya pala umo-okey siya sa barley. Eh, kada kukuha siya sa'kin 1,000. So, sabi ko, "Ate, why not? User lang din naman kayo, bakit hindi mo gawing package? Maglalabas ka lang yung same script, lalabas ka lang po ng bulky tapos next next month 500 na yung ano mo. So, if ever gusto mo lang, puwede mo din ibenta." Ayun, mens nagbebenta na, gusto din pala ng extra income. Tapos yung pangalawa, nakakilala ko, naging ano ko 'to, eh, ka-boardmate ko nung nagtatrabaho ako. Kaya importante lahat ng kakilala po natin connect ulit tayo. 'Di ba? Alalahanin mo kasi paramihan ng kakilala talaga dito sa I Am Worldwide, eh. So, hindi ko siya makuha sa occupation kasi may profession siya, pulis na siya. Hindi ko siya makuha sa extra income kasi yung ibang pulis bawal pala sa kanilang mag-business. Ang nakuha ko din siya sa family. Kasi 'di ba pagkakilala natin alam po natin yung background kahit papaano. So hindi ko siya kinamusta, kinamusta ko yung tatay niya. Kasi alam ko makatatay siya, eh. Sabi ko, "Pen, kamusta na tatay mo?" Not knowing may skin cancer pala yung tatay niya. So last March, sabi niya sa'kin, "Nagpapa-chemo si tatay." Eto pa kagandahan 'pag marami kang alam sa produkto. 'Di ba alam mo yung mga term na, chemotherapy, bad good cells. So dun siya na-amaze na alam ko yun. Sabi ko, "Ilang session na si tatay?" Sabi niya, 2 na daw. Sabi ko, "Anong tini-take niyang herbal bukod sa dun sa synthetic na meds?" Alam ko yung may mga terms akala mo doktor. 'Di ba? Pero dun mo makukuha yung ibang prospect mo 'pag sobrang marunong ka, 'di ba? Sabi ko, kasi 'di ba napapansin mo tamlay si tatay after ng chemo? Oo daw. Sabi ko, kasi hindi lang ano, eh, hindi lang bad cells yung pinapatay ng chemotherapy, pati good cells. Bakit hindi mo kaya ipa-try yung barley? Sabi kong gano'n, tapos shinare ko yung testimony ni Marie Eto hindi naman skin cancer, pero same na cancer lang. So, breast cancer naman si Marie ito yung naging effect sa kanya. Ngayon, ilang years na siyang cancer free. So, yun, nag-avail din siya ng package.
'Di ba? So doon mo makukuha yung mga warm market mo. Hindi lang laging extra income yung ano, maybe sa family kamustahin mo yung work, kamustahin mo yung anak, 'di ba? So yun mga tips lang yun mentors 'no, pero alam ko marami na din kayong na-encounter. Basta ano lang pagkakilala niyo alam niyo naman kung saan siya talaga dadalhin. 'No, 'pag cold market naman ang kailangan natin diyan si Lord. Pagpe-pray natin kasi hindi pa natin sila kilala, eh, 'no? So, ang mga cold market puwede mo sila makuha sa location, 'di ba, yung mga nakakasabay mo, nakakasama mo, 'di ba? Everyday po kahit hindi tayo nagco-commute kung may sarili kang car, meron ka pa ring na nakaka-encounter na tao, tama? So, pakapalan lang din talaga ng mukha para magkaroon ng prospect, eh. 'Di ba? So ayan, meron din diyan yung dreams, puwede mo din sila makuha diyan, 'di ba? So sa cold market mens, ang pinakaginagawa ko sa ano po, ano nga ba yun? Yung sa Facebook, yung, law of attraction din sa Facebook, yung ginagawa ni mentor po yung magandang mag-post. So isa din yun sa mga tips 'no sa social media, ayan aayusin natin yung social media natin 'no. Sino po yung host? Okey lang pa-stop share, yung stop sharing po. Aayusin ko lang, ang dami kasing nag-pop up sa ano ko, eh. Ayun, thank you so much. 'Pag naka-open kasi siya, hindi ko na magalaw. Ayan, she-share ko lang po ulit 'no, tinanggal ko lang yung isa. Ayan. So, malinaw na. Nababasa ko na siya. Hindi ko siya mabasa kanina, eh. Ayan, fix your social media. So, attraction marketing, ayun yung ginagawa ni mentor po. Isa si mentor po sa Lodi mentors ko sa mga attraction marketing. Yung 'pag nakita mo yung Facebook mo kahit hindi mo siya kakilala, maeengganyo ka sa ginagawa niya, 'di ba? So, eto mentors 'no, meron meron ako ditong direct, ang dami kong na encounter na direct na ayaw nilang mag-post sa social media. Meron ka din bang gano'n or ikaw mismo gano'n? Lagi mong tatandaan na ang social media para nating tindahan. So, the moment na pinasok mo yung I am worldwide walang no choice ka na. Kailangan mo mag-ano mag-ingay sa social media kaysa yung magbahay-bahay ka. Anong gusto mo, yung magbabahay-bahay o yung magpo-post ka na lang sa Facebook? Kasi wala na, eh, ang nagiging way of communication na ngayon ng tao is through social media, either Facebook, Instagram, TikTok. So, kailangan dun tayo magma-market. 'Di ba, hindi na tayo old ways na yung kumakatok tapos nag-aalok ng produkto, hindi na siya gano'n 'no. So, para po sa mga nahihiya, naku mens mas nakakahiya 'pag hindi mo pinost yung, produkto na nakakapagpagaling, yung business na nakakapagpa-wealthy, 'di ba? So, yun na lang yung i-mindset mo. Kasi ang dami ko na din na-turn na ganyan, eh, "Mens nahihiya kasi ako mag-selfie." 'Di yung produkto yung kuhanan mo, hagipin mo na yung kalahati ng mukha mo, 'di ba? So, 'pag nahihiya ka, mahihiya din yung income sa'yo. 'No? And then ayan, organize your Facebook, fix your profile picture, make it clean and simple, make it attractive. Bisita po kayo sa mga ayan, kina Mentor Glenn, sa mga Facebook na mga top mentors natin, maayos po yang mga yan. Meron po tayong may recommended dito, eh. So, eto siya, Facebook Lift ni VP Aika. Kung hindi siya magiging topic sa inyo, puwede niyo po siyang panoorin. Isa siya favorite topic ko din 'yan, tsaka yung pie posting, kung paano ba talaga magpo-post, hindi lang puro copy paste, 'no? So, ayusin po natin yung profile pic, may mga bawal din diyan, ayan mga top mentors and then top earners. Copy strategy, eto naman sa pagka-copy paste mentors, I highly suggest maganda copy paste 'pag ipo-post mo sa mga pages mo, sa mga groups. Pero yung sa own social media mo, kunyari mamaya 'di ba magpo-post kayo, magka-caption si Mami Glens, 'wag naman copying-copy 'no, kahit yung konting natutunan mo lang kasi kilala ka ng market mo, eh. 'Pag puro copy paste pati kung sino yung original na nag-post, yun yung ina-up ni Facebook. Kaya pansin mo 'pag 10 na kayong kumokopya nung same caption, wala na masyadong like sa'yo, 'no? Kasi hindi na siya na-up ni Facebook. So, mas maganda yung copy paste na strategy sa page siya tsaka sa group. Yung sarili mong Facebook, gawa mo siya. Sarili mong caption, kailangan mag-effort din tayo dun, 'no? And then ayan, sample quality and post 'pag magka-copy din po tayo, make sure na hindi sobrang blurred nung picture, yung mga gano'n. Kasi 'di ba 'pag mga 10 kopya na, parang 'pag in-upload mo, hindi ko na makita yung barley, ngarly na. Ngongo na pala yung box mo 'no, hindi na mabasa yung pangalan. So, gano'n po siya ano. I highly suggest 'pag hindi pa kayo nakaka-attend sa ganyang training, panoorin niyo po siya. Kasi sobrang detail din nung ginawa ni VP Aika kung kailan ka magpo-post, 'di ba? So, para mas marami tayong prospect, kailangan maayos din yung Facebook natin. Gusto mo ba dumating yung time hindi ka na nagsusulat?
Hindi ka na nag-iisip kung sino yung prospect list mo, ikaw na mismo yung, nakaka-overwhelm, ang dami nag-a-add friends, so prospect, prospect, prospect. Ang dami nagtatanong sa Barley, prospect, prospect, prospect. 'No, so makukuha mo siya sa attraction marketing. No, and then ito may mga online mastery tayo, may mga tips tayo na ano po dito, so puwede mo din 'tong gawin 'no, quantity and quality, puwede mo din siyang gawin, and create your own page. So madi-discuss po siya sa Facebook Live. No, sino na may mga page dito, pa-type nga po number 11. Sino na may mga groups, pa-type nga po number 12. Pa-type naman po number 13. If Facebook ka lang talaga, yung sarili mo lang Facebook, ikaw nagma-market. Ayan, halo-halo eh, no? 11, 12, 13, no? So, ayan, mentors, I highly suggest lahat ng post mo sa products, testimony, page and group siya. Wag mong ibo-bombard yung Facebook mo yung Facebook mo sa mga ganung post. Okay, so yun din posting kailangan niyo din po siyang mapakinggan 'no. Ayan, people always want themselves to be the topic. If magpo-prospect ka din mentors, especially sa mga ayan sa warm and cold, kailangan palaging ang nagsasalita yung prospect mo. Kunyari mangangamusta ka, tip lang din po 'no, mangangamusta ka, sa warm mo na lang, "Kamusta?" Simpleng tanong lang sa'yo tapos mas madami siya dapat sasabihin para dun ka kukuha ng next question. 'Pag naman cold market, puwede kang magpapampam sa Facebook niya, mag-heart-heart ka, yung mga gano'n. 'Pag nakikita mong seller din, puwede mong i-ano, "Uy, ano yung produkto mo?" Yung mga gano'n po. Maraming ways para makakuha tayo ng prospect. Kailangan lang maging ano din tayo sa mga ideas, 'no? So ngayon nung nag-Korea kami, meron po dun na live seller sa TikTok, puro jade yung napapapiin niya sa TikTok, mga live seller din. So, ang naging technique niya lang dun, sumu-support lang po siya sa mga live seller din. Alam mo yung mga gano'n, nag-a-ask siya ng question about the products tapos hanggang sa maipasok niya na yung barley, yung jade for you. So, ang dami din po nating ways para magkaroon ng prospect. Hindi tayo mauubusan ng prospect hangga't meron po tayong ginagawa, 'no? So, 'pag may naging reason or naging reason mo mismo, "Mens, wala na akong makausap na." Kung mens, kailangan mo lang ng ano, ng panibagong platform kung para makakuha ka ulit ng mga makakausap kasi ang daming tao, okey? Hindi lang sa online, puwede offline, 'no? And then eto pa, curiosity. So ayan, everyday activities, puwede kang mag-post. So sa posting po dun idi-discuss, magpo-post ka ng produkto, mas effective 'pag tini-take mo or tini-take ng family mo. Mas effective kapag testimony, 'no? Magpo-post ka ng income, effective din po 'pag nagpo-post ka, example gusto mo ma-target yung mga ka-work mo para sa mga working, post ka 500 ano, extra income. Minsan yung malalaking income hindi ma-absorb ng mga ka-work mo. Napapansin niyo po, 'pag nagpo-post ka ng 6 digits mas ako kasi pansin ko 'yun before na nag-start ako. 'Pag nagpo-post ako ng 5 digits to 6 digits na tseke, may nag-i-inquire pa dun sa isang box na benta ko. Alam mo yung nagtatanong, "Paano magkaroon ng 500?" Kasi yung alam niyo po yung sweldo din sa pagiging empleyado malaki pa yung isang box 'pag nakabenta tayo, eh. So, yun pa yung kaya ng kawali nila. So, wag ka din mamimili ng ipo-post. Kung extra income mo yan sa box, ano mo yan, cheque mo yan, post mo din. Be proud, no? So, ayan, may mga quotes din tayo dyan, pwede mong i-post. Ano lang din po, wag ka magpo-post ng negativity tapos yung mga patama. Wag naman means puro shared post ha. Baka mamaya nakaka-relate ka dun sa mga post, shinerd mo na ng shinerd, wala nang ano, personal touch yung Facebook mo mismo. Okay, and then events, itong mga mentorings consider siya sa events. So ayan, be positive always, check the time zone. Ang kadalasan po para sa mga nagpo-post, maganda yung mga break time. 'Di ba ang dami pong nag-type ng empleyado, may nag-type pala 11, 12, 13 mens 'no. So mga break time, mag-post ka or kaya kung nagla-live ka, kung ang way mo naman para maka-connect sa tao ay live, mag-live ka during break kasi maraming nanonood nun. So, 'di ba mag-live ka during 7 AM, maraming nagta-travel nun, tama? Mag-live ka during 12 noon, maraming nagla-lunch break nun. Mag-live ka during 6 to 7 PM, maraming nagdi-dinner nun. Puwede ka din mag-live ng 10 PM kasi marami nang natutulog nun ta's nagba-browse na lang ng social media niya, 'no? So, huwag kang magla-live sa time zone na alam mong busy yung tao. 'Pag naman OFW yung market mo or yung pino-prospect mo, mag-live ka sa time na available sila. So, kailangan alam mo din yung time difference. Okey po? Clear po tayo? May natututunan pa ba? Pa-type nga po, I am, I am.
Wala na akong makita kundi si Mami Glens tsaka si Mentor Grace 'no. And then ayan, content. So, importante din po yung content ng Facebook. 'Wag ano 'no, kasi yung iba may mai-post lang, may ma-copy paste lang. So, sabi ko nga po sa inyo kailangan yung Facebook niyo personal touch niyo din siya. So, kilala kasi kayo ng tao baka mamaya yung nakakapihan mo ng post ano, yung patawa. 'Di ba si Mentor Poy sobrang ganda ng mga post niya, yung nakakatawa minsan tapos kinopy mo yun and alam kang seryoso ng mga kaibigan mo. So, ay nagbago na si ano, si Mentor Grace, hindi na siya yung ano, seryoso, 'di ba? So, kakilala ka ng mga friends mo. So, kailangan may personal touch ka din dun, 'no? So, yung mga videos, ine-encourage ko din po yung mga bago. Sino po dito yung mga nag-o-office? Pa-type nga po number 14. Yung mga nagpa-process, nagme-maintenance, nagre-reorder, ayan sina Mentor Aloha. Puwede niyo po i-try yung ginagawa namin before para karoon po kasi ng engagement yung Facebook, kailangan mo minsan mag-post ng, video at saka mag-live ka. Once a week na live, puwede yun. Tapos puwedeng, alternate po yung video. So, minsan 'pag nahihiya ako mag-live, nagvi-video na lang ako kasi na edit out yun, 'di ba? Yung amazing morning, magpa-process po tayo ngayon nandito po tayo ngayon sa I Am Worldwide Office. Pa-process po tayo ng 3 bagong distributor 'no. So nandito tayo kasi lahat puwede mo pong i-tee up dun, eh, i-maximize mo yung opisina, puwede mo pakita yung mga sasakyan. Ta's bago ka umakyat pakita mo si Kuya Guard, pakita mo yung processing, pakita mo yung releasing, 'no, and then pakita mo yung pina-process mo talaga na products kahit wala kang kasama puwede kang magpa-picture at video, gano'n naman kababait yung mga taga-IAM, eh. Ayan si Mentor Cheryl isa sa mga masisipag nating distributor 'no. So kung, mapapansin mo yung Facebook mo palagi na lang picture, lagyan mo din ng video. Tapos subukan mo din mag-live mens. Mas maganda mag-live ka sa office tapos kasama mo si Mami Glens. I-leverage mo siya maano si Mami Glens, si machika. 'Di ba, umpisa mo, "Amazing morning, nandito po ako ngayon sa office. So ito po yung opisina natin. Meron po akong kasamang, top mentors at business partners ko po na dating call center agent ngayon. Sobrang resultado na sa IAM 'no, so mamaya pagse-share-rin po natin 'yan." Tapos hagilapin mo. Hagilapin mo yung mga mentors 'no. So kailangan kasi magkaroon ng engagement yung Facebook mo para mas marami kang prospect. Okey? So, para po sa mga mens, "Bakit gano'n nung nag-IM ako yung likes ko from 30 naging 3." Yung mga gano'n. So, wag kang mag-alala, normal 'yun 'no, paparamihin lang natin yung engagement 'no. And then, ayan po siya. Meron din tayong tinatawag mens na puwede kang maglinis ng Facebook mo. So, alisin mo na yung mga nagtatrabaho sa Krusty Krab para dumami din yung prospect mo. Remove 5, add 10. Remove 5, add 10. Gano'n kalagi 'no. Pero 'wag mo naman i-re-remove yung mga top mentors 'no. Yung ibang top mentors na hindi na po ma-add puwede mong i-follow, okey? So, kailangan may bago laging naa-add sa Facebook mo. Until now ginagawa po natin 'yan 'no. And then ayan, do not talk negatively. Naku mens, ito yung ano, eh, kasi yung tao minsan 'pag nakakakita lang ng caption na ano, eh, medyo emo kasi ako ngayon ta's nakakita ng emo shine-share agad, eh, 'no? Wag ka na lang mag-type baka mapagalitan ka mamaya, eh, 'di ba? 'Di ba? So, minsan may gano'n kasi tayo, pero lahat naman po tayo dumadaan sa struggle, lahat tayo dumadaan sa disappointment, lahat tayo naiindiyan, lahat tayo may mga talks tayo na paasa, yung mga gano'n. Makaka-feel ka talaga ng negativity pero sarilinin mo na lang muna. 'No, kasi 'pag kinascade mo 'yan sa social media hindi mo na siya mababawi, okey? So, lagi lang positive kasi ang business kasi natin sobrang ganda. Minsan nasa tao naman kaya nane-negative, eh, tama. Pero yung business natin wala siyang pinakitang pangit, 'no? So, ayaw din sumali ng tao sa taong negative. Okey, baka mamaya post ng ano 'no, ng magandang opportunity tapos ang puro negative naman yung laman ng wall mo. Okey, and then eto marketing tools. Puwede din po kayo magkaroon ng calling card, especially po sa mga nagco-commute. Sa lahat sa'tin kahit na, meron ka ng sariling car, 'pag nagpa-gas ka yung gasoline boy puwede mong abutan ng calling card, tama? So yung makakasabay mo sa ano, uy kung nahihiya ka mag-approach, puwedeng ang way mo baka may kakilala kang naghahanap ng Bardi, Bardi distributor po kasi ako. Puwede mo na lang po akong kontakin. 'Di ba, kung hindi ka marunong makipag-conversation pa ng matagal, kung mahiyain ka 'no. And then clear books, especially po sa mga wala pang laptop, 'di ba? Hindi po reason na walang laptop at walang tablet para makapag-talk. Clear book, tapos bond paper, ballpen, kaya niyo na po makapag-talk 'no. Flyers, kung wala po kayong calling card kailangan niyo po ng flyers. And then 'yan PowerPoint at, yung mga IBP natin, presentation, ayan.
ballpen, iPad, laptop, tarpaulin. Ito naman para sa mga may bahay-bahay 'no, paggawa ka ng tarpaulin. Yung mga iPad and laptop kailangan lagi mo siyang dala, kailangan hindi siya nasa bahay 'no. 'Di ba, kasi hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng talk, eh, tama? So 'yan yung mga marketing materials natin para magkaroon pa tayo ng mas maraming prospect. And then what to do, sabi diyan, add new friends, ayan. So ito yung mga cold market and then warm market, pinakita lang po ulit siya 'no. Add daily mens. 'Di ba, si Mentor tandaan niyo po yung story ni Mentor Jessa Venancio? Ito kasi yung pinaka-perfect example, eh, ng, may nakukuha ka talaga sa pag-a-add. 'Di ba, si Mentor Kath, hindi niya talaga makuha si Mentor Krish. Ang ginawa niya, nagpunta siya sa Facebook ni Mentor Krish, na-add niya si Mentor Jessa. Si Mentor Jessa pa yung join kay Mentor Kath. Tapos siya yung nakapagdala kay Mentor Krisha. So, puwedeng gano'n, 'pag may mga prospect ka na negative, i-add mo yung mga friends nila. 'Di ba 'pag may mga office mate kang negative, i-add mo yung mga friends nila kasi possible sila pa yung makapagdala dun sa negative na kakilala mo. Okey? Kaya sobrang importante na nag-a-add ka. Baka kasi mamaya, "Mens wala nang nagiging interesado sa I Am Worldwide," kasi baka hindi ka din nagdadagdag. Okay, and then eto pa, may mga additional pa 'no, para magkaroon ka naman ng papampam approach. Check mo, 'di ba sa Facebook may lumalabas dun, birthday today, birthday tomorrow, yung mga gano'n. Puwede mong batiin kahit hindi mo ka-close mens, basta magkaroon lang kayo ng engagement. Puwede mong i-private message, 'di ba? So, "Hi, kunyari si Mentor Grace Caron, hindi ko kakilala ta's nakita ko birthday niya. Hi Ate Grace, happy birthday po, God bless." Tapos maku-curious siya minsan, 'di ba may mga gano'n? Sino 'to? Iba-browse na yung Facebook ko, ta's magte-thank you siya 'no. So, welcome po Ate Grace, distributor po pala ako ng barley, baka may kakilala po kayo, 'di ba wala namang masama sa gano'n, eh. So, build ka ng engagement, okey? Sabi diyan, prospect as you go. Okey po. So ano 'no, wala na magiging reason na, "Mens wala kasi akong prospect, eh." 'Di ba, napakadami pong ways para magkaroon tayo ng prospect. Okey? Yung mga ano, yung mga, Facebook friends mo, pero 'wag naman mauubos yung time mentor sa pagba-browse ng Facebook, ha. Magkaroon ka lang ng allotted time. Sample, 1 oras lang pagfe-Facebook, pero make sure mo na meron kang maa-add friend, meron kang magkakaroon ka ng papampam approach sa mga cold friends mo, magkakaroon ka ng engagement sa mga hot friends mo. Okey, tapos gawin mo na yung iba mong dapat gawin. Okey po? Gano'n dapat yung, routine natin sa social media. Hindi yung browse lang tayo ng browse 'no, ta's 'di naman tayo nagla-like, yung nanonood lang tayo ng video ta's next, next, next 'no. Walang masama do'n mentors. Kaya naman natin yun gawin 'pag kumikita na tayo ng passive 'no. And then number 2 po is inviting. Eto na, yung prospect hindi kailangan manatili siyang nakalista lang 'no mens. So, mapapapayin mo po 'yan 'pag in-invite mo po siya 'no. So, kanina may mga technique na tayo na sinabi paano mo mai-invite. Eto pa, ano pa natin 'no. So, ayan po siya and then different types of inviting. Meron tayong consumer approach. Sino po dito yung napa-join because of, barley? Sige nga po. Yung products. Wait lang mens, aalisin ko lang. Ang gulo ko po ano. And then, ayan ano po 'to, para 'yan. So, consumer approach. Sino po dito yung napa-join because of products? So, madami po tayo 'no, majority po ng team namin, 90%, consumer approach po yung ginamit namin sa kanila. Si Mentor Naomi, one of our diamond mentors, ano lang po siya, user lang siya ng barley kasi may sakit siya. So, copper lang unang kinuha nun, sa testimony niya po kung maririnig niyo ano. And then, hindi kasi natin ano, eh, 'pag yung consumer, yung user ng produkto na-turn siya into positive, nagustuhan niya yung produkto, sila na talaga yung hahataw. 90% ng organization namin consumer lang before. So, 'wag kang mag-aano 'no, "Mens copper lang kinuha, eh, kasi product user lang 'yan." Alagaan mo lang mens, 'no? And then third party approach, ito naman yung baka may mga kakilala ka na gusto ng barley, baka may kakilala ka. Hindi na nakakahiya po mag-share ngayon ng barley kasi kilalang-kilala na yung produkto. Hindi katulad nung panahon pa namin before ni na Mami Glenn na nag-i-start, wala pa kaming endorser. Yung 'pag sinabi mo baka gusto niyo po ng barley, "Ha? Barley? Ano yun?" Yung mga gano'n. Ngayon kasi 'pag sinabi mong barley, kilala na siya ng tao, 'no? Dati ang ano talaga namin, extra income, yung mga gano'n. So, puwede mo pa din siyang gamitin. And then ayan, home party, ito naman, hindi na siya masyadong ginagawa ngayon or eto mas madalas magandang venue na yung ginagawa. So ito yung mga IBP,
Kasi ano siya, eh, yung home party, parang majority pa din 'pag hindi naaano na negosyo yung pag-uusapan, wala masyadong on the spot. Okay, and then ayan boosting, puwede ka ding mag-boosting, puwede kang mag-ads. So, ang dami din po nating way 'no, 3-feet rule, sino na pong nakapag-try ng 3-feet rule? Yung pinush ka ng mentor mo, 'pag may flyers ka, kausap ka ta's titignan ka niya 'no, paano ka mag-approach. Na usong-uso sa'min 'yan before kasi wala kaming boosting and ads. Alam mo yung lalabas kami ng opisina, pupunta lang kami dun sa may 'di ba Englishero yung mga tao sa Xavier? Yung likod ng office natin. Naku, wala kaming choice kailangan namin mag-approach dun 'no. Pero dun naman kumapal yung mukha namin, 'di ba? So lahat ng experiences, lahat ng gagawin mong strategy may magiging ambag siya sa success mo, eh, 'di ba? And then ayan, business approach. Eto naman 'pag may mga kakilala ka talagang negosyante na, 'no? And then yan survey approach. Ito ginagawa ni na Mentor Hannah before. Effective 'to 'pag mga estudyante, eh, yung parang hello po, may thesis lang po kaming gagawin, yung mga gano'n. May mga papel pa sila before naaalala ko. Imagine niyo yung nagsu-survey lang before naka-Corvette na ngayon, 'di ba? So, hindi mo talaga masabi sino yung magiging successful sa I Am Worldwide, eh, 'no? And then ayan, goals is to set appointment. Wala kang ibang goal kundi ma-set ng appointment lahat ng i-invite mo. Okay, pero ano din po 'to 'no, baka mamaya yung mga nai-invite mo, no lang ng no sa'yo. Okey lang po yun. Lagi niyo pong tatandaan na lahat ng no ibig sabihin ginagawa mo yung business. Okay, and then papalapit ka na sa yes mo. So, let go of the outcome, be excited and in the proper state. Education and understanding, no forcing, posture is the key, curiosity is also the key. Have an appointment scheduled during Hakot days, best way to invite is call. So, eto yung last po 'no, effective pa din po 'pag may nag-i-inquire sa inyo ng produkto or business call kaysa sa chat. Ang haba kasi mag-explain sa chat, eh, tapos papanoorin mo ng video, unlike tatawag mo. So, invest po tayo 'no, minsan naman sa Messenger applicable 'yun, kaya lang mas madalas kailangan invest tayo sa load natin, 'no. So, marami pa rin pong nakukuha sa call kasi do'n nasasagot mo na yung ano ng kliyente, eh, nalalaman mo na kung negative ba siya sa networking, gusto niya lang ba ng products o gusto niya ng business, nga. So, wag po kayong mahihiya 'no, kasi kailangan ma-practice natin 'yun, 'di ba? Mas nakakahiya 'pag hindi mo na-practice yung call tapos bigla kayong magwa-one-on-one talk. Okey? So, lahat po ng "Mins, nahihiya kasi akong kumausap ng tao." Naku Mins, kailangan mong ma-overcome 'yan. Okay, and then number 3, presenting. So, mabilis na lang po tayo 'no. Sabi dito, invest in presenting tools. So, lagi lang mentors tatandaan mo, 'wag kang sasabak sa giyera na hindi ka ready. So, ano po, eh, si Mentor Janet Huyad, yung nagsabi sa training niya na 'pag lalabas ka ng bahay kailangan yung suot mo presentable. Kasi hindi mo alam na yung makakasalubong mo baka mamaya presentahan mo na yun ng business, baka mamaya maging interesado. Okay, so 'wag kang pupunta ng or lalabas ng bahay nang wala kang mga tools. Yung clear book, kailangan dala-dala mo lahat 'yan, 'di ba? So kung wala ka pang laptop at iPad, kailangan sa phone mo meron kang mga slides na ready. Kahit yung mga testimony, live just for you, hindi naman yung lahat ng presentation, eh. No, brochure, application form, ballpen, paper, and then stable internet. Napaka-importante po sa business natin yung internet 'no? So, invest din po kayo especially sa province. Sa Laguna kasi means wala kaming internet do'n, nagpakabit talaga kami. Kasi kada uuwi kami para kaming nawawala. 'Di ba pagbalik namin, ano nangyari sa mundo? 'Di ba? And then tarpaulin, ito case to case naman yung tarpaulin. Kung may tindahan ka or gusto kang lagyan na tindahan, puwede din siya. Okey? Sa, presenting tools lang basta 'wag kang lalabas ng bahay nang wala ka kahit anong dala diyan, 'di ba? So, 'wag mo namang kalimutan dalhin yung sarili mo. 'Di ba? So, ayan ginigising ko lang po kayo 'no, and then effective presentation, ayan, wear a presentable outfit. Hindi naman kailangan men's branded, 'di ba? Hindi naman din dapat fake. So, kahit bili ka lang ng mga polo, yung mga lalaki polo, 'wag tayo madalas t-shirt, 'di ba, gano'n. Lalo po may talk tayo, tapos puwede kayo bili ng coat, 'di ba, may mga murang coat po right now. So, yung mga babae puwedeng nakasando tapos coat tayo, yung mga gano'n po. Basta lagi niyo pong tatandaan na kailangan utak, bihis at galaw negosyante tayo kasi negosyo po yung ino-offer natin. Okey po, clear po tayo dun? 'Yan, 'wag din po kayo susuot ng shorts kasi bawal naman yun sa office natin, 'di ba? And then build rapport rapport first. So eto napakaimportante 'no, na kailangan napapatawa mo daw yung
kliyente mo bago mo ibagsak yung business. Baka mamaya 'no, pagod na pagod yung kliyente mo umakyat ng 3rd floor tapos, "Sige po start na natin 'no." So ito po pala yung I Am Worldwide business. So kailangan kamustahin mo din muna, 'di ba? Pa-type nga po number 16, sino na po yung hindi pa nakakapagtok at nagpapatok pa sa mentor nila? Sige nga po. Tama na 16 pa tayo 'no. Ayan, so mas marami na po ngayon ang nagtotok na, 'no? So napakaimportante po 'yan, puwedeng may spill ka diyan na bibiruin mo, "Anong edad na?" "Ay, anong edad niyo na po, Ma'am Glens?" Sabi ni Mami Glens, 18 ako." "Ay, hindi po halata, mukhang 17 lang po, Yung mga gano'n. Yung mga simpleng biro na mapapatawa mo yung kliyente para magkaroon siya lalo ng interes makinig sa'yo, 'no? And then state the problem. Lagi mong tatandaan na kaya nag-i-inquire sa atin yung kliyente, meron siyang gusto. 'Di ba? Either produkto 'yan o business. 'Pag produkto yung in-inquire, kailangan bigay mo muna yung gusto niya or yung kailangan niya bago mo ibigay yung gusto mo. Kasi lahat naman tayo gusto natin mapa-on the spot. Lahat tayo gusto natin executive package. Pero baka mamaya hindi na natin nata-target yung needs ng kliyente. Baka mamaya pala yung kliyente mismo yung iinom ng barley, lagi natin inaano yun, Jade for you, just for you, yung mga gano'n. So kung ano yung kailangan ng kliyente, yun muna yung bigay natin. Okey po ba? Clear po tayo do'n and then offers the solution. So, ang lagi naman solusyon is kung health concern yung barley, kung, wealth concern yung opportunity natin 'no? And then keep it short and simple. Hindi kailangan sa presentation sobrang tagal, hindi kailangan detailed. Yung detail po 'pag member na kasi naku malilito yan mens. Minsan ang dini-discuss na lang po namin, bumalik kami sa basic mens, yung sulat, yung comparison effective pa rin talaga kasi siya, eh. After ng slide namin sa products, balik na kami sa sulat. So, ang dini-discuss lang namin po dun yung kapital, kapalit, ta's 'pag binenta mo, so yun yung direct direct selling, DR, sales match, tapos yung give me 5 just for you, wala na kaming ibang dini-discuss. So, makikita din nila yung comparison dun. And then yan, story sell. So, kailangan dito naman sa stories, marami kang mentoring na napapakinggan. Kasi sa mentoring at training nagkukuwento yung mga mentors, eh, tama? So kahapon ang invite niyo nakita ko po ay si Mentor Dadel. 'Pag may invite ka na OFW, puwede mong i-sample si Mentor Dadel. Si Mentor Glens, aware po ba kayo na nag-OFW si, Mentor Glens tapos, nagtrabaho siya dito sa Pilipinas. So paramihan na talaga ng alam. So 'pag ang kliyente mo mga call center agents, ayan si Mami Glen, si Mentor Poy, si Mentor Jan, si Mentor JC, napakadami mong puwedeng i-sample. 'Pag nurse naman si Mentor Saisa, nandito ba si Mentor Saisa? Parang nami-miss ko na si Mentor Saisa, 'no? So, puwede mo i-sample 'yun, sina Mentor Sai, sina Mentor Dadel. Kailangan marami ka talagang alam na kuwento sa mga mentors. Hindi chika, ha, kasi nauuso ngayon puro chika alam